Ayan. Okay mga kapatid, so hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Kasama natin dito yung punto por punto mga kapatid at nandito tayo sa Zoom. Si Brother James naman ay nasa Messenger mga kapatid. So ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos. Again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos. So affirmative natin si Brother Yesomar ng Catholic mga kapatid at negative naman si Brother James ng Islam. At sa ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa ating second cross. Meron din tayong 5 minute na final conclusion, mauna si negative at mahuli si affirmative mga kapatid. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin ay ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Ngunit kung naghahanap pa siya ng something doon sa 20 seconds mga kapatid, tuloy-tuloy yung 20 seconds na yon. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo paliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama o mali o hindi, pula or puti, pili muna mga kapatid bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya, pwede siyang magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So kung tumawag lamang ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na ayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, so probably bibigay tayo ng pangalan dyan, no? Kung ang tanong ay saan mababasa, so syempre we expect na magbibigay kayo ng talata kung saan man yan. Rule number 5, sa first stand doon lang magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya during first cross examination at sasabihin niya, hindi ko pa nilatag yan, moderator, next question. So, automatic next question natin yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, add and minus lang naman yan ng 1 minute. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question at no objection during final conclusion. Rule number 8 natin mga kapatid, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa pisikal na itsura ng ating mga katunggali. Kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Mapa Bisaya man yan or Tagalog mga kapatid. At out of topic syempre are not accepted. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, talo ka na. So hindi ko pa hintulutang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, bilang tagapamagitan sa debating ito, may kapangyarihan akong magdakda ng alituntunin na hindi nakasaad or nabanggit ko sa ating mga rules. At ginagamit ko lang ito kung ito ay kinakailangan. At by the way mga kapatid, ang inyong moderator, host at timer pala, Brother Rasha Vista mga kapatid. Ako po isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator at timer sa debate na ito. Naka-live din tayo mga kapatid sa mga platform ngayon, sa Punto por Punto, sa YouTube channel, sa Facebook sa akin, Russia TV mga kapatid. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Mr. Moderator, sumasang-ayon po ang affirmative. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Bro? Opo, sumasang-ayon po. Okay, yun yung ating kumpirmasyon mga kapatid. So bago natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna silang magpakilala. Konting preview sa kanilang ipapakita ngayon or ipapahayag at ano yung ina-expect nila sa kanilang katunggali. So unahin natin ang ating affirmatibo. Pakilala ka kapatid. Alright, maraming salamat Brother Rush. So shoutout po sa lahat ng mga viewers dyan sa Russia TV. Ito po si Brother John Ray.
aka Yesumar. Yan po kasi yung Facebook page ko, mga kapatid, no? Pangalan po ng anak ko yan. But ako po talaga si Brother John Ray, isa pong co-host ng programang Punto Puro Punto. At ang ini-expect ko po sa talakayang ito, sana matapos to ng maayos at walang batuhan ng personal issue. Yan lang po. Maraming salamat and God bless all. Back to you, Barash. Okay, syempre, pakilala din natin yung tututol naman. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi no sa inyo dyan mga kapatid at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa ating mga kapatidang Muslim no at nandito naman po tayo upang tayo ay tumayo bilang negatibo sa paksang patutunayan nila na ang Biblia ay salita ng Diyos. So bago pong lahat ipinapaalam po natin, ipinapaalala po sa lahat na ito po ay talakayan lamang at wala po kaming personalan dito sapagkat ito po ay bahagi ng pag-aaral lamang sa mga banal po na kasulatan. At kung ano man ang aming tinatalakay dito na kumbagay para bang seryosohan na po, ito po ay bunga lamang po ng pagsisikap ng bawat isa na upang maitaguyod ang kanya pong tinitindigan po. No? So magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod mula po sa pananampalatayang Islam, Mike James Antulan Uto. Magandang gabi. Back to you, Mr. Moderator. Okay, thank you din, bro. At simulan na natin ang ating debate. Mga kapatid, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag yung ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang Biblia ang tunay na salita ng Diyos. Brother Yesumar, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Yes, Bro Rush, maraming salamat Mr. Moderator. So mga kapatid, sa gabi po na ito ay atin pong patutunayan na ang Biblia po ang tunay na salita ng Diyos. Siyempre ito po ay katuruan po talaga ng simbahan. No? Patutunayan po natin yan gamit ang banal na kasulatan, ang Biblia, at siyempre as reference na rin ang Quran. Kasi ito lang naman ang aklat na pinapaniwalaan ng mga Islam, mga kapatid. So patutunayan po natin gamit po ang kanila pong banal na Quran. So ang Islam at Christianity, particularly ang Roman Catholic, ay mayroon pong parehas na paniniwala pagdating po sa salita ng Diyos. Ito po yung hindi mawawala or hindi maglalaho. Ika nga, ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So dito po sa aklat ni Isaiah, chapter 40 verse 8, ito po ang sinabi ng banal na kasulatan, mga kapatid. Ano? Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. So, biblically speaking, napakalinaw po ang pahayag ng Diyos na ang kanya pong salita ay mananatili. Mabasa po natin yan sa Isaiah 40 verse 8, ganun din sa Matthew 24:35. At sa part po ng Muslim, mga kapatid, sa kanilang Quran, sa Surah 18, chapter 18 verse 109, ito po ang binabanggit ng nasabing talata. No? Basahin po natin. Sabi dito, "Say, O prophet, if the ocean were ink for writing the words of my Lord, it would certainly run out before the words of my Lord were finished. Even we refilled it with its equal." Na kung gagamitin daw ang dagat, gagawing tinta pangsulat sa salita ng Diyos, mauubos na lang yung dagat, yun pong salita ng Diyos ay hindi pa matatapos. Kahit pa i-refill yung dagat ng ganun din kadaming tubig at isulat uli, mauubos pa rin yun, pero ang salita ng Diyos ay mananatili po yan. So parehas po ng pinapahiwatig ang Diyos na kinikilala ng Quran at ang Biblia na ang kanya pong salita ay mananatili magpakailanman. However, mga kapatid, pagdating po sa kanyang salita, ay inireveal niya ito siyempre sa mga tao, ang kanyang kalooban at ang kanyang mga batas. Dito po sa Hebreo 1:1-2 kung saan ipinahayag ng Diyos ang kanyang salita, ayon po dito, pinahayag ito sa pamamagitan ng mga propeta
sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan. At sa huling araw, ipinahayag ito sa kanyang anak na walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng mga bagay. So dito napakalinaw na ang revelasyon ng Diyos ay ibinigay niya sa mga propeta sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan, at sa huling panahon ay sa kanyang bugtong na anak. At ipinasulat po yan, no? Unang-una kay propeta ng Moises sa Exodo 34:27. Ito po ang malinaw na utos ng Diyos. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinasabi ko sapagkat ang mga tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. So napakalinaw po na ang revelasyon ng Diyos sa mga tao na ipinarating sa pamamagitan ng mga propeta, unang-una kay Moises, ay ipinasulat po yun, mga kapatid. At dahil po ang ating pong topiko ay patutunayan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos. Basahin po natin literally sa banal na kasulatan. Gamitin ko po ang Catholic version na Biblia dahil ako ay isang Katoliko, no, the Living Bible Translation into Timothy 3:16, mga kapatid. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. The whole Bible was given to us by inspiration from God, and is useful to teach us what is true and to make us realize that is wrong in our lives. What is wrong in our lives? It strengthens us out and helps us do what is right. So napakalinaw po dito, no, na ang buong Biblia ay ibinigay sa atin galing sa ating Diyos. So napakalinaw po na biblically speaking, ang Biblia po ay salita po ng Diyos, mga kapatid. At sabi ko na nga, patutunayan din natin yan gamit po ang Quran ng ating pong kapatid dito na isang Muslim, sapagkat hindi naman siya naniniwala sa teaching of the church, hindi rin siya maniniwala sa Biblia. So itry kong ipaunawa sa kanya gamit ang kanyang Quran, mga kapatid. Dahil ayon po sa kanilang Quran, Surah 18 verse 109, ang salita ni Allah ay hindi mawawala or hindi mapaparam or magbabago. No, dito po natin umpisahan sa 136, no? Chapter 4 verse 136, mga kapatid. Ito po ang binabanggit kasi ng kanilang Quran. Umpisahan ko dito pagbabasa. Sabi dito, all believers have faith in Allah, His messenger, the book He has revealed to His messenger, and the scriptures He revealed before. So, pinapanampalatayan ni Allah sa mga Islam o mga Muslim si Allah, ang kanilang propeta, the book He has revealed to His messenger, ibig sabihin yung Quran, and the scriptures He revealed before. So, before the Quran, mayroon ng mga scriptures na ini-revealed ni Allah, no, sa mga tao. Sabi pa dito, indeed, whoever denies Allah, His angels, His books, plural, mga kapatid, books. So maliban sa Quran, meron pa palang pinapatanggap si Allah na libro. His messenger and the last day has clearly gone far astray. So sino man daw po ang magdi-deny sa ibinigay ni Allah na mga aklat, kabilang na dyan ang Quran daw, pati na rin yung mga libro na ibinigay niya bago ang Quran, ay lubhang mawawala sa kanyang sarili o sa katotohanan, mga kapatid. So yan po ang malinaw na pahayag ng kanilang Quran na mayroon palang mga libro maliban sa Quran. At ano-ano ba ang mga librong iyan? So dito pa rin sa chapter 4 verse 163, mga kapatid, ito po ang binabanggit ng kanilang Quran. Indeed, we have sent revelation to you, O prophet, as we sent revelation to Noah and the prophets after him. We also sent revelation to Abraham, Ishmael,
Isaac, Jacob, and his descendants, as well as Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. Unto David we gave the Psalms. So ito po yung mga aklat na sinasabi ng kanilang Quran na pinapatanggap sa mga Muslim, mga kapatid. No? Yan po ang mga libro na yan. Ang question po natin, kasi ang salita ni Allah ay hindi pala mawawala, na saan na po ang mga aklat na yon. Sagutin po sana mamaya ng ating katunggali na kapatid na Last 2 Muslim. minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator, para naman mabigyan justification na hindi na nawala ang mga aklat na yon. Ngayon, dito sa Surah 5, verse 46, mga kapatid, ganito po kahalaga ang mga aklat na iyon na binanggit, mga kapatid. No? Basahin natin sa chapter 5, verse 46, mga kapatid. Gaano kahalaga ang mga aklat na iyon? Ito po ang sinasabi ng kanilang Quran, mga kapatid. Then, in the footsteps of the prophets, we sent Jesus, son of Mary, confirming the Torah revealed before him. So, ang Torah na ibinigay ni Allah pala is confirming by Jesus before him. And we gave him the gospel containing guidance. Ano daw? Yung gospel containing guidance and light and confirming what was revealed in the Torah. So the gospel that was given to Jesus pala is confirming the Torah. Kung ano ang in-reveal doon sa Torah. Para saan yun? A guide and a lesson to the God-fearing. Para giya siya at aral na rin at the same time sa mga may takot sa Diyos. So napagkalinaw, no? Ang Quran nila mismo nagpapatunay na maliban sa Quran, may mga libro pa na in-revealed si Allah para sa mga Muslim na dapat tanggapin nila. At ang mga libro na yun, hindi po yun nawala. Kasi sabi nga ni Allah, ang ganyang salita ay hindi mawawala. Okay? At ang nagpatotoo nito ay si Allah mismo. At sabi ni Allah, siya lamang ang nagpatotoo na hindi kayang pabulaanan. Yan po mababasa natin sa chapter 4, verse 166, mga kapatid. Ito po ang ating mababasa. Sabi ni Allah, yet if you are denied, O prophet, Allah bears witness to what He has sent down to you. Ano daw? Si Allah daw. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang round 1, affirmative first stand natin yan. At dako tayo sa round 2, cross-examination ng negative side. Negative sa affirmative. Brother James, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Unang tanong ko sa iyo, una-una, yung bang binasa mo doon sa chapter 18, verse 109 ng Quran, yun bang salita ng Diyos na tinutukoy doon, na pinatotohanan ng Quran, yun ba ay Biblia? Yes or no? I assume, yes, kasi sabi nga doon, maliban sa isa pang aklat, mayroon pang mga scriptures. At yung mga scriptures na yun, ayon po doon sa Quran nyo, ay pinapatanggap sa inyo. Malinaw po yun, na pinapatanggap ni Allah ang mga scriptures maliban sa Quran. At ano yung mga scriptures na yun? Binasa natin nasa 4163. 20 seconds. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so inaangkin mo ngayon na yung ipinahayag kay Abraham, Suhub, kay David, Sabor, kay Moises, Torah, kay Jesus ay Injil, yun ba ina-assume mo na yun ay Biblia? Yes or no? Yes, kasi wala pong ibang aklat na naglalaman ng ganong mga revelation. Biblia lamang po. Maliban siguro kung may pakita kang aklat na ang nakalaman ay yung mga revelation ni Allah na hindi Biblia, maniniwala ako na hindi Biblia yon. Pero wala kang makipakita sa akin, kapatid, na isang aklat na naglalaman ng revelation ni Allah, ang Biblia lamang. Next question. Okay. Itong tanong, Suhub, Abraham, Sabor, David, Torah kay Moises, Injil kay Jesus, ang Quran kay Muhammad, sino ang propetang pinagkalooban ng Biblia? Well, ayon po sa Quran ninyo, ni-revealed sa mga tao. So, kinakailangan yung paniwalaan yan
kung sino man pinanghawakan yan, yun ang alamin nyo kasi hindi binanggit sa Quran nyo. Ang sinabi lang sa Quran nyo, ibinigay ang mga libro na yun at kinakailangan yung tanggapin. Iwala rin yun sa Quran yung mga libro na yun. Hanapin nyo kung nasaan at nakikita nyo lang Next yun sa question. Biblia. Next question. Okay. Ito. Ginamit mo kanina, no? Ito ay nasa Isaiah chapter 40 verse 80. Ang salita ng Diyos Objection, Mr. Moderator. Time stop muna, time stop. Objection muna tayo. Hindi ko ginamit ang Brother talata. Affirmative. Hindi ko ginamit ang talata na yun, Mr. Moderator. Next question mo to. Counter objection, Mr. Moderator. Oh, wait lang, negative ah. Next question mo ba to, bro Nesomar? Ali, may counter siya, Mr. Moderator. Hindi, Tingnan may muna rule natin. kasi tayo. Hindi, may rule kasi tayo na automatic next question ko yan. Pag sinabi mo yung dalawang kataga na yun, Okay, yung Mr. Moderator, hindi ko nilitag niya. binanggit ang sinabi niyang talata. Okay. So automatic next question yan. Proceed. Okay, next question. Ginamit mo ang Hebreo 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Sa mga propeta ipinasulat ang salita ng Diyos. So sinong propeta ang nagsulat ng Biblia? Biblia. Okay, maraming salamat. Sa Hebreo 1:1 hanggang 2, ang sinabi ka doon, iba't ibang propeta. Okay, pero dito sa ikalawang Timoteo 3:16, ang sabi dito, the whole Bible, si Pablo ang nagsabi dito, sabi dito, the whole Bible was given to us by inspiration from God. So base po dito, kapatid, Next question. mababasa the Bible. Next question. Okay. Pangatlo mong ginamit, buong Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Okay. Ang tanong, sa Lucas 1, Objection, Mr. Moderator, hindi ako gumamit ng Luke. Time stop muna. Another objection to. Yes, hindi daw niya ayon sa rules, ginamit pag to. hindi gumamit ng talata ay hindi dapat ipagpatuloy, kaya hindi pa ako gumamit ng Lucas, Mr. Moderator. Okay. Automatic next question to. Okay, Either pa pa-counter nagsasabi bro, ng totoo pa-counter si Yusomar, naman. hindi. Hindi, wala tayong counter objection sa bro. Sa first stand ha. Proceed lang. Walang counter objection. Sige bro. Time resume. Okay, next question, no? Okay. Ginamit mo rin, no, ang chapter 5 verse 46 ng Quran, Yes. no? So, inaangkin mo na ang Injil ay ang Biblia. So ang tanong ko nga sa iyo Objection, Mr. ngayon, Moderator. Time stop muna, time stop. Objection ulit? Hindi ko po sinabi na ang Injil ay Biblia. Okay. Kasi malino po sa kanilang Quran, ang Injil, Ibanghelyo po yon, Ibanghelyo. Okay. Counter objection doon sa objection, Brother James? Hindi daw niya sinabing ganun? Bro James? sige, next question na lang. Ulitin kong tanong. Okay, next question to. Time resume. Okay. Ginamit mo kanina ang Al-Maida, chapter 5 ng Quran, verse 46. Ang sinabi mo, gospel. Ang gospel ba at ang ebanghelyo ay magkapareho? Yes or no? Yes, gospel, it's an English, Ibanghelyo, Tagalog po yun sa kapatid. Next question. Next question. Okay. So, balik tayo doon sa ginagamit mo kaninang talata kasi nga sabi mo, hindi ako pwedeng gumamit ng hindi mo nabanggit. Okay. Sabi mo, sa Hebreo 1, 1 hanggang 2. Okay? At sa mga propeta, ipinasulat ang salita ng Diyos. Si Pablo ba na nagsulat, isa bang propeta? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Wala Time pa stop akong ulit. binanggit about kay Pablo, Mr. Moderator. Kaya next question. Okay, so again, tinatanggi niya doon sa Hebrew. Proceed lang. Either pa nagsasabi ng totoo or nagsisinungaling si Yesomar dito. Automatic next question yan.
Proceed, bro. Okay. Okay, balik tayo sa chapter 18 ng Quran, verse 109. Ang sinasabi doon, ang salita ng Allah kailanman ay hindi mababago ni numan. Okay. So, yun bang salita ng Allah, yun bang sa Quran, meron ka bang nababasa doon na meron pang ikalawang Diyos o Diyos anak? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Red herring question, Mr. Moderator. Okay, objection dito, red herring daw. Meron bang counter objection yung ating negative? Yes bro, counter, no? Kasi nga, ang sabi dyan sa Quran, ang salita ng Allah o salita ng Diyos kailanman ay hindi mababago. Ngayon, Okay. kiniklaim niya na yung pinahayag noong panguna na pinatutuhanan ng Quran ay ang Biblia. Mm-mm. Oh. So paano yan? May nabago na sa Biblia. So Biblia pa rin ba yon? Okay. Ganito, yung sa tanong na yan, Brother Yusumar, tinatanggap ko yan as a valid question sa kanya ha, kahit pa para sa'yo ay red herring yan. However, meron tayong 10 seconds na option. Pwede mong ipaliwanag doon or talagang sasagutin mo ng 20 seconds, bro. Sige, anong Mr. gagawin Moderator, natin? pakinggan natin ulit dahil tinanggap mo. So, pakinggan ko ulit yung tanong, Mr. Moderator. Pakiulit. Pakiulit, Brother James, Okay. yung tanong. Chapter 18, verse 109 ng Quran. Sinasabi dyan, ang salita ng Allah kailanman ay hindi mababago o mananatili iyan. Ang tanong, kung yung pinahayag kina Abraham na inaangkin mo na yun ay Biblia na pinatutuhanan ng Quran na gusto mong ipapaniwala sa akin, meron ka bang nabasa doon na meron pang na nagkaanak ang Diyos o meron pang ikalawang Diyos? Yes. Mr. Meron, wala. Moderator, 10 seconds. Okay, 10 seconds, proceed. Yes, hindi talaga dapat sagutin, Mr. Moderator, kasi ang layo ng kaniyang tanong. Red herring na non sequitur pa. Next question. Next question. Last 1 minute. Ilang minuto, Brother Asya? 1 minute, bro. Last 1 minute. Okay. 1 minute. So ito. So, sabi mo kanina, kailangan namin maniwala na mga Muslim na yung pinatutuhanan ng Quran ay ang Biblia. So, inaangkin mo ba ngayon na yung pinahayag noong panguna yun ay Biblia? Yes or no? Mr. Moderator, hindi ko naklaro yung tanong kasi may dumaan na motor. Time stop. Paulit, Mr. Moderator. Paulit mo na, bro. Naka-time stop naman to. Oo, may Pagpaulit. dumaan na motor kasi. Okay. Ang sabi niya kasi kanina, ang Quran, pinatutuhanan niya yung ipinahayag noong panguna na kailangan naming maniwalang mga Muslim na yun ay Biblia na salita raw ng Diyos. Ang tanong, inaangkin mo ba talaga na yung ipinahayag noong panguna ay tinatawag na Biblia? Yes or no? Yes, inaangkin ko kasi nga wala namang ibang libro na naglalaman ng mga revelasyon ni Allah ninyo na binanggit sa inyong Quran. Biblia lang. Kung may maipakita ka na maliban sa Biblia, may isa pang libro na naglalaman ng mga revelation ni Allah na binanggit doon sa Quran nyo, maaaring tama ka, pero pagpapawisan ka niyan, Biblia lang ang meron yan. Next question. Next question. Okay. Next question, saan nanggaling ang salitang Biblia? Mr. Moderator, out of topic na yan, Mr. Moderator, dahil ang pinag-uusapan dito, ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi kung saan galing ang salitang Biblia, Mr. Moderator. Okay, ang objection dito, yung out of topic. Brother James, meron ka bang counter objection doon? Okay, bro. Ang proposition po na pinili niya, patutunayan niya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Inangkin niya ang Biblia yun. So tinatanong ko nga, paano o saan nanggaling ang katawagang Biblia? Okay. Ganito, bro, bago ako humato sa out of topic, patungkol doon sa tanong mo, bro, ano yung kinalaman nito sa topic? Paki-explain nga ng konti, bro. James. Okay, may kinalaman, bro. Kasi nga, may kinalaman, bro. Kasi nga hindi naman Biblia ang tawag doon sa Suhud, Sabur, Torah at Injil.
Hindi naman Biblia yun eh. Okay. Okay. So ganito. Magde-decide muna ako sa out of topic mga kapatid. Tungkol sa pagtatanong niya kung saan ito nanggaling. Dahil doon sa meron siyang gustong ipakita doon sa parang meron daw hindi ganun yung tawag. Tinatanggap ko yan as a valid question, Brother Yesomar ha. Ngayon, meron tayong 10 seconds ulit, Brother Yesomar, kung hindi mo masagot ng direkta. Adi, sagutin na lang natin, Mr. Moderator, kasi tinanggap mo, Okay. sagutin na lang natin. Paulit na lang yung Okay, tanong, so- Mr. Moderator. Okay, paulit ng tanong. Okay. Saan galing? Ito, para mas malinaw. Saan wika galing yung salitang Biblia? Okay, maraming salamat. Ito ay galing sa Griego na tinatawag na Biblios, galing sa salitang Biblion. Ginamit yan ng simbahan nagpangalan yan. At ang nilalaman yan, ang mga aklat na binanggit ng Quran nyo. Kaya pabulaanan mo yan na wala dyan kasi nandito sa aklat na ito. Maraming salamat. 7 minutes time. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating round 3. Round 2 cross-examination ng negative yan. So before natin puntahan ang ating negative presentation, syempre shoutout muna sa mga nasa live. Shoutout kay Denmar Santiago. Sabi niya binabati ko ang dalawang magiting na debater na magde-debate at gayon din ang pambansang moderator, non-SDA manager Rasha Vista. Parehong bulaan maglalaban kaya maaari nila akong labanan ulit kung nais nilang malaman ang katotohanan. Shoutout din kay Maricel Moncada ng JW, good evening daw. Dito din kay Emmy Alfonso, oy debate na dito na. Okay, shoutout din kay Yam Montejo, good evening daw. Dito din kay Farhana Guro, sana mapatunayan mo ang Biblia ang Biblia ay salita ng Diyos kasi walang salitang Diyos na salpukan at salungatan. Shoutout din dito kapatid kay Amon Seho. May assurance ba sa 600 AD na lumabas po? Ayan, shoutout din dito mga kapatid kay Papa Jim. Watching daw siya at kay Jimel Bungalos. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dito tayo sa ating negative presentation. Brother James, the time start now. Okay. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Unang-una mga kapatid, no, lilinawin natin, no. Unang-una kasi ang Biblia hindi po yung ipinahayag kay Abraham na suhop, hindi rin yung kay David na sabor, o Salmo, hindi rin yung kay Moises na Torah, o yung kay Jesus, Nabi Isa alayhi salam na Injil. Bakit? Sapagkat yung mga ipinahayag noon na pinatutuhanan ng Quran na sinasabi niya, Ali Imran verse 3, na ang Allah rin ang nagbaba nito, ay hindi nababago ang kapahayagan noon ng ipinahayag na yun. So bakit mo aangkinin na yun ay Biblia? Yung ang Biblia, Old Testament, no? Ginamit mo pa kanina, idininay mo eh. Unang-una mong presentation yan ha, unang-una bumuka sa bibig mo, Isaias, Kapitulo 40, versikulo, ito ay nasa verse 80, no? Ang salita ng Diyos ay nananatili. So bakit ka ngayon naniniwala sa Santissima Trinidad kung ang salita pala ng Diyos ay nananatili tapos aangkinin mo Biblia? Pambihira naman. O di ba? Kasi nga sa Old Objection mo na, Mr. Moderator. Ay, Mr. Stop Moderator. muna, objection. Yes, kung maaari, Affirmative, anong objection? Yes, kung maaari, Mr. Moderator, oras ko mag-focus. po. Bawal ba Wait mag-object, lang, Mr. Brother Moderator? James, wait lang. Meron namang counter objection ganito. Yes, hindi naman Unahin bawal natin eh. yung objection Kasi sa may narinig kasi kabila. ako, may narinig akong about sa Trinity, Mr. Moderator. So that is a red herring fallacy, Mr. Moderator. Mag-stick siya sa topic, Mr. Moderator, na ang Biblia hindi salita ng Diyos. Doon lang. Wag na siyang pumunta sa iba't ibang issue like yung nanganak ba daw ng bata o yung Diyos ba, yung mga tanong niya na propeta ba si Pablo, hindi yan ang topic kasi eh. So stick to the topic na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos para sa iyo. Kasi sa akin yun yung Okay, affirmative ko eh. Okay, so counter objection, Brother James, meron ba?
Okay, Brother Rasha, nililista ko po yung mga verse at mga aya ng Quran na sinasabi niya kanina. No, kaya kung nga po ito binabanggit eh. Okay? Tutuloy po ba ako? Kasi nga, ang So, katutunayan niya, ang Biblia ay okay, so salita ng Diyos. hahatol pa ako mga Ibig sabihin kapatid. mo, Biblia. Okay. Okay, hahatol pa ako mga kapatid. So ganito, yung objection kasi ni Yesomar patungkol sa nababanggit yung Trinity or yung pagiging anak ng Diyos or etc. Dito kasi sa Brother Yesomar, ginagamit niya yan as a proof na hindi daw yun talagang salita ng Diyos yung Biblia kasi merong mga ganun na mga doktrina or mga aral sa Biblia. So kaya nababanggit niya yan. Sa akin, tuloy-tuloy pa yan. Proceed lang, Brother James. Proceed, bro. Okay. Yun no? Diba? Ginamit mo yan. May lista ko ba rito kung di mo binanggit? Isaiah chapter 40 verse 80, ang salita ng Diyos ay mananatili. Mananatili pala eh. So bakit naging Trinitarian ka? Sa Old Testament na ipinayag kay Moises na ang Torah ay wala kang mababasa doon na Santissima Trinidad. At never din nagturo si Moises ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mananatili palang salita ng Diyos eh. O di ba? Ngayon, sinabi niya, pangalawa niyang sinabi ginamit na talata, Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Sa mga propeta ipinasulat ang salita ng Diyos. So kanina, binanggit ko sa kanya si Paul, hindi niya tatanggapin kasi hindi raw kasali sa topic eh. So paano yan? 14 ang sulat ni Pablo sa New Testament. So dinidinay mo ba ngayon na hindi salita ng Diyos yan? Kasi nga, hindi propeta si Pablo eh. O di ba? So ngayon, ang sumasakal sa iyo ngayon, yung stand mo. Ikaw nagbabanggit niyan eh. So sinusundan lamang kita. Brother, ha? Okay. Sa pangatlo mong sinabi, sa iyong presentation, buong Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. O buong Biblia daw eh. Ibig sabihin, New Testament ay Old Testament and New Testament. So tinatanong kita kanina, nag-objection pa eh. No? Kasi nga, buong Biblia ay kinasiyahan raw ng Diyos. Iyon bang sinabi ni Lucas sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4 na sinabi ni Lucas, no? Nagsiyasat, nagtanong-tanong at iyon ang kanyang isinulat. Yun ba kinasiyahan ba ng Diyos yung nagtanong-tanong? Na hindi ang Diyos ang nagpahayag sa kanya? Kinasiyahan ba ng Diyos yan? Hindi. Kasi nga nagtatanong eh. Nakikinig doon sa mga chismis, yun naman ang isinulat na idinagdag sa New Testament. Oh. Paano ba yan? Si Lucas, hindi naman sila nakita ni Jesus and personal, bagamat si Lucas ay utusan pa rin ni Paul. So nagsulat nga eh. Nasa Biblia ngayon ginagamit ninyo. Oh. Ito pa. Sabi niya, ulitin pa natin, kinasiyahan raw ng Diyos. Lubos-lubutin ko na ito Brother Yesomar. Ang buong Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Kinasiyahan ba ng Diyos? Si Pablo umamin, no? Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 12. Datapwat sa iba'y ako ang nagsabi, hindi ang Panginoon. Kinasiyahan ba ng Diyos yan? Umamin na si Paul eh. Tapos ikaw, claim ka ngayon? O baka naman nagkamali ka lang ngayon ng binangga, Brother Yesomar. Oh? Okay. Tuloy tayo, tuloy, no? Sabi niya, salita ng Diyos, ang buong Biblia. Unang-una, Brother Yesomar, pag sinabi mong salita ng Diyos, never mong mababago yan sapagkat ang Diyos ay walang kapintasan. Opo, hindi katulad ng tao na limitasyon lamang ang pag-iisip. Kaya nga sinabi ng Diyos o Allah subhanahu wa ta'ala na wala siyang kapareho sa lahat ng kanyang nilikha, maging sa langit man o sa lupa. Kasi nga hindi mo siya pwede na ikumpara kahit kanino, hindi mo siya pwede ikumpara sa isang tao na mayroong limitasyon ang pag-iisip. Opo. Ngayon, kung ang buong Biblia ay salita ng Diyos, no? Dapat bang itong mga bersikulo na ito, ipwede silang sasalungatan? Hindi. Kasi ang salita ng Diyos, walang salungatan, Brother Yesomar. O ito, bibigyan kita ng verse. Okay.
Genesis Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7. Ang Diyos ay nagsisisi ng lalangin niya ang tao. Versos, unang Samuel Kapitulo 15, versikulo 29. Ang Diyos ay hindi nagsisisi. O, so di ba? So alin ka doon maniniwala sa dalawa na yon? Genesis Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 7 na ang Diyos ay nagsisisi? O doon sa unang Samuel Kapitulo 15, versikulo 29 na ang Diyos ay hindi nagsisisi? O di ba? Okay. Sundan pa natin. Exodo Kapitulo 33, versikulo 20. Walang nakakakita sa Diyos na hindi namamatay. Totoo yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring makita ng tao. Sapagkat kapag binuksan ng Diyos ang nakaharang na liwanag sa kanyang muka, tutunawin niya kung ano ang kanyang maabutan ng kanyang liwanag. Ngayon, versus Exodo Kapitulo 31, versikulo 33, versikulo 11. Si Moises ay nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Harapan? So bakit hindi namatay si Moises? Tao yun eh. O di ba? Ayan. Dagdagan pa natin. Genesis Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 33. Si Abraham nakita niya ang Diyos at nakipag-usap sa Diyos. Ito to bang nakita na? Yes, sapagkat yung tatlong anghel na dumating kay Abraham, na yun ang tatlong anghel na sinusugo doon sa pamayanan ni Lot, ang isa pala doon, Diyos. Oo, yun. Ang nakita raw ni Abraham na kanyang kinausap. Versos 1, Kapitulo 1, versikulo 18. Anong sabi ni Juan? Walang nakakakita Just 2 sa minutes. Diyos kailanman. Ay pambihira. So saan tayo ngayon maniniwala? Nasaan dyan ang salita ng Diyos? O di ba? Eh baka hindi po nagre-research itong kapatid natin. Eh baka kung ano lamang yung niisip niya doon, yun na lang ang pinapaniwalaan niya, pinapaniwalaan sa kanyang sarili. Kaibigan, hindi pa uli ang lahat, kaibigan. No? Bata ka pa siguro eh. No? Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Okay, Yes. objection, affirmative. Kung maaari, Mr. Moderator, na mag-focus na lang siya sa topic, wag sa personal appearance ko, Mr. Moderator. Okay. So nababanggit kasi yung salitang doon sa gwapo at saka ay bata. So brother James, proceed ka sa yung presentation bro at wag mo nang banggitin daw yung patungkol sa kanyang ano bro. Okay. Sorry po, so yun ay paglalambing lamang na no? Paglalambing lamang po yun. So ilang minuto bro? 1 minute 20 seconds. Okay, 1 minute. Okay, 1 minute. So baka siguro brother, pwede kang mag-aral na pag-aralan mo ang Pentateuch. Marami kang matutunan dyan. Kung paano yung nagsimula at kung saan napunta yung Torah ni Moises na ipinamahagi niya doon sa mga lahing Levita, sa mga anak sa 12 tribes of Israel, kung saan ba napunta yon? Yun ba naitago ng maayos na alagaan o yun ay napabayaan? In sure, 100% napabayaan yon, no? So pag pinag-aralan mo ang Pentateuch, malalaman mo kung bakit nagkaroon ng Biblia na puro according to. So yan ay payo ko sa iyo, brother, no? Ito ay paglalambing lamang, hindi po pangatake ito. Kasi nga, para sa akin, kung ganito lang ang topic na patutunayan, napaka-basic para sa akin, brother. No, kasi nga, ito po ay bisyo. Bisyo ko po ito, no, yung pag-aaral. Po ngayon, kung sa Quran natin babasahin, kung sa Quran, mga brother. Time na bro, time na. Okay. Oo, 10 minutes. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative at syempre dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative.
Brother Yesomar ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Set ko lang yung time mo. Yes, Your time start now, bro. maraming salamat Mr. Moderator. So kapatid na James, ang una mong binanggit, malinaw, sabi mo, lilinawin mo lang, no, ang Biblia ay hindi siyang ipinahayag sa mga propeta. Saan mo nabasa na ang Biblia ay hindi ipinahayag sa mga propeta? Meron o wala? Okay. Wala kang mababasa na ang Biblia ay hindi pinayag sa mga propeta at wala ka rin mababasa na ang Biblia ay pinayag sa mga propeta. Wala kang mababasa niyan. Internal evidence. Sa external evidence mo mababasa yan. Sa mga gawa-gawa ng mga sulat, ng mga di ba? Next question. Okay, maraming salamat. Next Sabi mo wala kang mababasa na ipinahayag ng mga propeta at wala ka rin mababasa na ipinahayag ang Biblia ayon sa mga propeta. So, babasahin ko muna, Mr. Moderator, as a premise dito sa 2 Timoteo 3:16, the Living Bible, Catholic Version. Sabi dito, the whole Bible was given to us by the inspiration from God. Ayon sa narinig mo, ang Biblia daw ba ay galing sa Diyos o salita ng Diyos? Oo o hindi ayon sa narinig mo? Okay. Hindi ako doon sa narinig ko. Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Okay, wait pa-counter. Anong objection mo na? Wait lang, bro. Meron ka namang counter objection dito. Brother Yesomar. Yes, ano muna to? ang tanong, Mr. Moderator, ayon sa narinig niya, ang Biblia ba na binasa ko galing sa Diyos o hindi galing sa Diyos? Yun po ang categorical question. Galing sa Diyos o hindi galing sa Diyos. Okay, Brother pa-counter, bro. James, meron ka bang counter objection? Bro? Pa-counter. Counter objection, bro? Okay. Hindi ako doon sa narinig ko. Bakit? Kasi ang ginamit niya, rin naman yan version ng Katoliko eh. Siyempre, sumasangayon sa kanila yan. O, di ba? Okay. So, okay. So, magde-decide muna ako, bro, ha? Dito kasi sa tanong, napaka-importante sa akin yung pagpipilian ba. Either pa yung premise is tama or mali. Kaya nga meron tayong 10 seconds para dyan kung hindi talaga nasasagot nyo dahil wala doon yung sagot mo ba. So bro James, tatanungin kita, gagamitin mo ba yung 10 minutes mo or mamimili ka doon yung sa Diyos or hindi sa Diyos, yung nadinig mo? Okay, gagamitin ko yung 10 seconds. Kaya unang-una, Time hindi resume. ko tatanggapin yung tanong niya na ayon sa narinig. Bakit? Yan, binasa naman yung yung version ng Katoliko eh. So ano nga akala mo sa akin? Next question, 10 seconds. Next question. 10 seconds. Okay, next question, Mr. Moderator. I will stick to my question, no? Kinakailangan sagutin niya kasi sinabi niya walang propeta nagsabi ng Biblia ay galing sa Diyos. Base sa yung narinig na binasa ko, ang Biblia ba galing sa Diyos o hindi galing sa Diyos? Base sa yung narinig na binasa ko, saan sa dalawa na galing sa Diyos ang Biblia o hindi galing sa Diyos? Okay. Ulitin ko naman ang sagot. Hindi ko sasagutin yon kasi nga sinabi mo na kanina Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Ginagamit mo. Time stop muna. Wait lang, Brother James. Talagang Wait lang, bro, tangayon yan James, sa paniniwala nyo. Bro James, wait lang bro. Sa objection muna tayo, bro, ha? May counter ka naman pagkatapos nito. Nagtanong sa agad, Brother Mr. Yesomar. Moderator. Yes, kasi sa rules kasi, Mr. Moderator, sabi kasi dito sa rules natin na categorical must be answered categorically. Yes. So, doon po ako kumukuha ng objection, Mr. Moderator. Kailangan niyang sagutin kasi categorical po yan, Mr. Moderator. Okay, so ang ino-object Okay, dito so sagutin kong categorical. number 2. Okay, ganito. Ano yung pinipili mo muna, Brother James, sa categorical? Okay, sasagutin po categorical. Sige bro, kung sasagutin mo, bro. Okay, ang sagot doon, no. Bakit? Ayoko doon sa narinig ko sa'yo. Kanina pa sinabi mo na, yun ay version ninyong mga Katoliko eh. Malamang naman talaga, pag version ninyo, talagang sangayon yan sa paniniwala ninyo. O, di ba? O, next question. Okay, next question, bro. Okay. Next question. Sabi mo dito na dininay ko yung unang tanong mo dahil una kong binanggit ang Isaiah 40.
Sabi mo no na unang-una niyang sinabi ito Isaiah 40:80. So, sinabi ko ba talaga 'yon? Isaiah 40:80? Oo, hindi. Yes, sinabi mo yun eh. May isulat ko ba dito kung hindi ko narinig sa'yo? Ayan o, first, unang-unang lumabas sa bibig mo, bro. Next question. Next question. Base sa ipapakita ko sa screen, Isaiah 40:80 or Isaiah 48? Okay. Isaiah 48 man o anong-ano yan, pero ganun pa rin yung sinasabi mo, ang salita ng Diyos ay mananatili. So kung nagkamali man doon sa verse, bagamat doon sa sinabi mo na ang salita ng Diyos ay mananatili, hindi mababago yun. Next question. Ngayon, sino ang nagkamali? Ako na nagsalita, Isaiah 48 ang binasa ko, o ikaw na nakinig, Isaiah 40:80? Sino ang nagkamali? Ako, ikaw? Okay. So inamin natin yun. Ako ang nagkamali kasi nga hindi ko narinig ng maayos. Bagamat yung sinalita mo na sinasabi doon sa talata na yun, ang salita ng Diyos ay mananatili o hindi mababago. Ikaw ang nagsabi niyan. So gayon pa man, kahit anong verse, basta Isaiah ang naintindihan ko, hindi Next question. mababago na sinabi mo yan. Next question. Oh, next question. 20 Yes, seconds. no? Gamit ang Isaiah 48, tapos yung Quran chapter 18 verse 109, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago o hindi mawawala at sinang-ayunan mo yan. Ito ang question ko sa Quran ninyo, kapatid. Okay, premise mo na ito, Mr. Moderator. Ito ang question ko sa kanilang Quran. Ito kasi ang ating mababasa, Mr. Moderator. Basahin ko lang ha. Ito. All believers have faith in Allah, His messenger, the book He has revealed to His messenger, and the scripture He revealed before. Indeed, whoever denies Allah, His angels, His books, hindi lang yung Quran kasi books His messenger and the last day has clearly gone astray. Ito yung question ko sa iyo, bro. Kung wala sa Biblia or kung hindi Biblia, ang mga aklat na iyan, anong aklat yan na pinapatanggap sa inyo ni Allah? Anong aklat yan kung hindi Biblia? Okay. Unang-una, ang akla, kung gusto mong malaman yan ay basahin mo mas Mr. malinaw. Moderator, Time stop mo na, time stop mo na. Ito Time stop ang na, mga time stop aklat na. na yan. Oh, wait lang bro James, wait lang bro James. Panahog ng aklat. Bro, James, wait lang bro. Kayo Muhammad Bro, ng bro. katotohanan na Bro, James, bro. nagpapatotoo sa mga pinayag no panguna. Bro James, At wait lang bro. yan nagpanahog ng Torah. Bro James. Mga batas at Injil. bro, wag mo Ayun, na magtantrums, bro. hindi- May sinabi ang ano, bro. Wag mo na magtantrums. Kaya ko bang mag-mute? Ayan. So, Walang nabanggit na Biblia doon, bro. Assume. Teka, iba yung na-mute ko, teka. May na-mute ako mga kapatid. So ganito mga bro, makinig ka muna brother James kasi tumatawag may pagkakataon naman ka namang sumagot talaga bro ha. So baka din hindi mo masyadong nadidinig dahil sa kung ano man diyan. Brother Yesomar, ano yung concern mo sa moderator bro? Yes, Mr. Moderator, kasi Bro, na-mute kita bro ha. Parang okay. na-mute ata kita bro. Okay, wait lang. Okay, ano ko. Ayan, yes, Mr. Moderator. Maraming salamat. Kasi ang tanong ko, Mr. Moderator, kung hindi Biblia yung sinabing books, no? Kasi maliban sa Quran, sabi kasi tanggapin ang books daw, books, plural. Kung hindi yun Biblia, anong aklat yun? Okay, so Ang pinapatanggap ni Allah, kasi pilit ang i-deny na hindi yun Bible. So anong aklat yun, Okay. Mr. Moderator? okay. So dito bro, nag-object ka. Unang-una inulit mo lang yung tanong mo sa akin plus dinidiinan mo yung salitang books, no? Brother James, meron ka bang counter objection doon or hahatol na ako? Okay, umatol ka na lang, bro. Okay, so ganito bro, sa 20 seconds kasi bro, lalo na pag naghahanap ka kung anong book yun, hintayin mo talagang matapos yung 20 seconds niya, either ilalagay niya sa unahan, sa gitna, or sa huling parte ng sagot niya, yung books na yan. Pwede kang mag-object after na kung wala ka talagang madinig kung anong books yun. Brother James, ready ka namang sumagot bro, no? 20 seconds bro, ano daw yung books na yon? Proceed bro. Okay. Unang-una, ang mga books na yon, hindi pa naman aklat yun eh.
Kasi sa panahon nila Abraham, wala pa namang aklat doon. Kasi ang karaniwan na ginagamit nila, mga writing material, mga balat ng puno, balat ng hayop. Walang aklat doon. Bagamat sinabi lang siya na aklat. No, in translation to Tagalog. Next question. Ngayon, ano Next ba ang mga question. pinahayag na yan? Next question na, 20 Abraham, seconds. Sumob, tinatawag Next na question. Sara, Time stop muna. Gabor, Time stop muna, time stop. Torah and Injil. Walang Biblia Bro James, doon. wait lang. Wait lang bro ha. Time stop muna. Brother, sino to? Si Jando bro? Bro Jando nandyan ba? Gusto kong ma-check kung nadidinig ni... Baka kasi dahil sa ano natin, nasa Zoom kami, si Brother James nasa Messenger, baka hindi niya masyadong madinig. Gusto kong ano. Bro James, malinaw ba kami dyan, bro? Malinaw bro, Diba? kaso lang mahina lang yung ano. Kasi maingay sa labas. Okay. So ganito bro kasi medyo nag-straight ka ng salita bro ba tapos merong minsan may concern or time stop na. So sikapin mo na madinig talaga bro ha. So proceed lang tayo sa ating next question. Ayan. Okay, okay, Mr. Model, maraming salamat. Sige, dito muna ako magtanong sa Anisa, chapter 4, verse 163, mga kapatid. No? Ito yung tanong ko. Indeed, we have sent revelation to you, O prophet, as we sent revelation to Noah, the prophets after him. We also sent revelation to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, and his descendants, as well as Jesus, Job, Jonah, Aaron, and Solomon. Unto David we give the Psalms. Ito yung tanong, kapatid. Ang mga binanggit bang revelasyon na ito mababasa sa Biblia o hindi? Okay. Mababasa sa Biblia, bagamat according, pero hindi iyan yung ipinahayag sa kanila. Bakit? Sapagkat ang ipinahayag sa kanila, hindi tulad ng Biblia na mayroong New Testament. At hindi rin yung tinatawag na Biblia. Sapagkat may mga pangalan ni Job, Salmo, Torah, at Next question. hindi naman aklat yun eh. Una-una. Next question. 20 seconds. Moises? Next question ba? Hindi. Next question. Okay, maraming salamat sa pag-affirm na nasa Biblia yon. Pero sabi mo hindi Biblia kasi kasi may New Testament. Okay? So dito naman sa isang talata sa Quran nyo, chapter 5 verse 46, kasi sinabi mo kasi ganina walang New Testament. So ito yung tanong ko. Okay? Sa surah 5:46. Time. Maraming salamat, 7 Mr. minutes Moderator. time. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang first part ng ating debate. At syempre, dako tayo sa rebuttal mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Dyan sa punto por punto, hindi kong mababasa yung mga comment nyo dyan. At sa iba pang nagla-live streaming ngayon, dito ako sa aking dashboard mga kapatid kay Zaid Mir. Sabi niya, nako, false religion naman ang Muslim. Magkaiba ang Diyos ng Kristiyano at Muslim. Si Allah ay hindi Diyos ng mga Kristiyano. Shoutout din kay Sirak Musa Yash. Walang preno si negative. Shoutout din kay Farhana Guro. Iyan latag mo pastor na salita ng Diyos sang-ayon. Sang-ayon ba ang mga Kristiyano mo? Shoutout din kay Emmy Alfonso, Sis Grace, makipag-debate ka na ba sa Islam? Ayan. Shoutout din kay Jason Gulong, ang verse ay hindi iyan nagsasalpukan kundi yung utak na nagbabasa, yung ipinagsasalpukan lalong-lalo na kung Muslim ka. So mahaba siya, shoutout sa kanya. Dito din kay Farhana Guro, Rasha, kaya nga sinasabi niya hindi, 'di ba? Yan, shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, dito kay Moon si Yohi. Ayan. So mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo dito at dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Mauna again si Brother Yesomar dito. 10 minutes bro. Set ko lang yung time mo. Yes, Mr. Moderator, maraming salamat, Bro. no. Yes, nakakatuwa to si Brother James kasi magtatantrums agad pag naipit na eh. Kasi malino kasi una niyang sinabi mga kapatid, ang Biblia daw ay hindi siyang ipinahayag sa mga propeta. So sinabi ko, tinanong ko kung saan mo nabasa na ang Biblia hindi pinahayag sa Biblia. Sabi niya, walang nabasang ganyan, pero wala ka rin mababasa na na ipinahayag ng mga propeta na ang Biblia ay nagmula sa Diyos. Kaya binasaan natin siya, 2 Timothy 3:16, the Living Bible Translation, the whole Bible, no?
given to us by God. Inspiration by God. So, ayon sa narinig mo, galing ba sa Biblia, galing ba sa Diyos ang Biblia? Nagtantrums na agad. Ang dami nang sinasabi. No? And then, pinag-ano pa niya, pinagpangalandakan niya na sinungaling ka pa, sinabi mo, Isaiah 40:80. Kaya nga ako para ma-correct mo yung maling pandinig mo. Kaso, hindi mo ni-reform. Bagkos, tinira mo pa ako. Tuloy, napaamin ka na ikaw palang nagkamali ng pandinig. Be a good listener. I'm using 48, not 40:80. Kaya kita in-object. Kasi mali yung quoting mo sa sinabi ko. Sunod. Sabi niya, sumama yan itong mga kontrahan na sinabi niya. Dito muna tayo sa cross-examination namin. Na tinanong ko siya kung hindi Biblia, kung hindi Biblia itong mga binanggit sa sinasabi ng Quran nyo sa Surah 4136, anong aklat yan? Kasi dalawang aklat lang ang pinaglabanan natin dito, bro. Alin ang salita ng Diyos, yung bang Quran or yung Biblia? Of course, ako as affirmative, Biblia talagang paninindigan ko. May sinabi ang Quran nyo, natanggapin nyo raw mga Muslim maliban sa Quran, kasi nga sinabi itong books. Sabi ko kung hindi yan Biblia, anong aklat yan ipakita mo? Hindi mo masagot kasi walang ibang aklat na umiiral sa mundong ito na pinaniniwalaan ng lahat ng mga tao na revelation by God, either Quran or Bible. Wala nang iba, dalawa lang. Ngayon, sabi niya, hindi yan Biblia. Tinanong ko, ay dito sa Surah 4 niyo, 163, itong mga revelasyon na binanggit from Abraham, Noah, David, down to Jesus, pati yung Salmo, nasa Biblia ba ang mga revelation yan? Anong sabi niya mga kapatid? Yes, nasa Biblia daw. Thank you. At napaamin ka rin. At pag-amin mo, sabi mo kaganina, hindi yan Bible kasi walang New Testament. Kakaamin mo pa nga lang nga yan ang Bible, tapos sabihin mo naman, hindi yan Bible. Ano ba talaga? Huwag mong kontrahin yung sinangayunan mo. Kasi maiipit ka sana kung hindi naubusan ng oras kasi sinabi mo hindi yan Bible. O basahin nga natin. Ito sana yung sunod kong itatanong Sa 5:46, and we gave him the gospel containing guidance and light confirming what was revealed in the Torah. Ano yung gospel? New Testament or Old Testament? Baka maipit ka na naman. New Testament din kapatid. Ibinigay daw ang gospel ayon sa Quran nyo. Ginagamit ko ang Quran nyo kapatid kasi kung ipapahayag ko fully Bible lang, hindi ka naman maniniwala. I know na magkukontrol ka sa paniniwala mo kapag Quran nyo na ang nagsabi. Ang sabi ng Quran nyo, si Jesus daw, son of Mary, ay pinadalhan daw ni Allah nyo ng gospel. O yung gospel, New Testament yan. Kaya huwag mong sabihin walang New Testament. Gospel containing guidance and light and confirming what was revealed in the Torah. Kinumpirma daw ni Kristo kung ano yung nasa Torah. Ngayon, question again. No, rhetoric, ano ko tanong sa iyo ito? Iiwanan ko tanong sa iyo ito, sana masagot mo mamaya. Kung hindi Biblia yan, nasaan ang mga revelation na yan kapatid? Nasaan ang mga revelation na yan? Yung Torah, yung Gospel, yung Salmo, at yung mga revelation kang Noah, down to Abraham, down sa mga propeta, nasaan ang revelation na yan? Kasi ang sinabi ng Quran, chapter 18, verse 109, ang salita ni Allah ay hindi mawawala. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Kailangan makita niyo yun. Bakit? Balikan natin pagbasa. Itong chapter 4, chapter 4, 136. Ito, chapter 4. Bro, balikan ko itong pagbasa itong chapter 4, 136. Pinapatanggap ni Allah yan. Sa inyo mga Muslim, hindi Quran lang. Hindi Quran lang ang pinapatanggap sa inyo. Ano sabi dito? All believers, referred sa inyo. Believers kayo Have faith, manampalataya daw kayo. Kanino? Kay Allah, His messenger, the book He has revealed to His messenger. Ibig sabihin yung Quran and the scriptures. Plural.
Nasaan na yung mga scriptures na yan? Na panampalatayanan doon niya daw. He revealed before. Ibig sabihin, bago ang Quran, mayroon na siyang mga aklat na inirevealed. Panampalatayanan niyo yun. Ano yung libro na yun? Indeed, whoever denies Allah, o kung sino daw ang mag-deny kay Allah, His angels, His books. Ibig sabihin, hindi lang yung Quran. Anong mangyayari? His messenger and the last day has clearly gone far astray. Ay mo ba kayong mawawala, mga kapatid? Hanapin mo yan. Kaya nga hinahanap ko sa iyo yan eh. Kasi sabi ng Quran niyo yan. Maliban sa Quran, mayroon ba pinapatanggap sa inyo? Ano yun kung hindi Bible? Isinagot mo nga yung mga revelation na yun. Nasaan? Nasa Bible. Ikaw ang umamin. Nasa Bible nyo pala yun. Nasa Bible nyo pala yun. Nasa Bible pala namin yun. Yung mga revelation na yun. Paano mo yan babaliin mamaya, kapatid? Inamin mo na. At wag mong sabihin na may kontrahan sa Bible. Kasi ikaw na ang umamin na ang revelation from Torah, sabi mo, yung Torah, yung mga binanggit doon sa Quran nyo, nasa Bible. Kung sasabihin mo na kontrahan ng Bible, sinungaling ang ala nyo. Kasi ikaw nagsabi, nasa Bible yan. Tapos sasabihin mo yung Bible na kontrahan, sinungaling pala yung ala nyo. Nakuha mo, kapatid. Napakalinaw yung tanong ko sa iyo at inamin mo naman, nasa Bible yan, nasa Bible yan. Tapos sasabihin mo, nagkontrahan yung Biblia. Paano nagkontrahan? Si Allah nagpahayag nun, sabi mo. Kasi nasa Bible namin yun. O baka hindi mo lang naunawaan ng Biblia. Isa-isahin mo pagtanong sa akin mamaya, sasagutin ko lahat yan ng isa-isa. Kailangan mong magtanong sa nakakaalam, hindi yung magbabasa ka lang tapos sabihin mo, kontrahan to kasi ganito, ganon. Hindi ganon, kapatid. Magtanong ka, bakit sinabi yan? Kasi in every text in the Bible has a context. Alamin mo yung konteksto, lalong-lalo na ang historical context. Yan ang pag-uunawa sa Biblia, hindi basa ka lang tapos dahil parang magkakontra, babasahin, sabihin mo na contradiction. Parang sinabi mo na rin, sinungaling si Allah. Kasi sabi mo na ang mga revelation na yan nasa Bible. Tapos sabihin mo contradiction ng Bible, sinungaling pala yung si Allah nyo. Kasi sabi mo, ang Diyos, hindi yan magkakamali. So, nagbigay pala si Allah sa inyo ng libro na mali-mali. So, kukontrahin mo na ngayon yung paniniwala mo, hindi na yung paniniwala ko. Dahil, biblically speaking, pinahayag ko na, napatunayan ko na biblically speaking, kasi yun ang tema ko patutunayan ko ang Biblia, salita ng Diyos. At hindi mo nga natutulan yan. 2 Timothy 3:16. Ngayon, umabot ka kay Pablo. Si Pablo ba, propeta? That is beside the topic, read hearing. Sinabihan na kita, read hearing yan. Trinity ko, read hearing yan. Focus on the topic. Ang Biblia, salita ng Diyos. Huwag mong ilihis yung topic natin kasi lalabas ng kapatid, hindi mo kayang gibain. Kaya nga kita pinapabalik mo, para ma-challenge naman ako, sagutin yung mga tanong mo. Nagre-read hearing ka Pumupunta ka ng ibang topic, inililihis mo Focus kung ang Biblia ba, salita ng Diyos. Kasi malinaw sa pahayag ko, salita ng Diyos, ayon sa Bible namin. Tinanong kita itong mga aklat na ito na sinabi sa Quran nyo. Nasaan nyo? Ikaw ang sumagot, Bible, kaya salamat. So ngayong gabi, wala na akong dapat pang itindig kasi ikaw na nagpatindig na yun palang mga aklat na binanggit sa Quran nyo. Biblia pala yun. Kaya ang the Bible, mga kapatid, is really the word from God or really the word of God, ang Bible. Siya na nagsabi. Huwag na kayo maniwala sa sinasabi niyang nagkontrahan. Hindi nagkontrahan yun. Hindi lang niya naunawaan. Kasi sabi niya yung mga revelation ng aklat na yun, galing yun. Nasa Bible yun. Sabi niya, Bible yun. Yes, nasa Bible yun. Salamat kapatid. At doon na lang siguro ba Russia at handa na tayong sagutin ng kanyang mga katanungan. Maraming salamat. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ng ating negative. Dito pwede nang itanong inilatag mo o hindi inilatag. Brother James, 7 minutes bro. Okay. Time start now. Okay, tanong ko sa iyo. Yun bang ginamit mo doon na pinatotohanan ng Quran? May nakalagay ba doon na Biblia? Mayroon, wala?
Walang nakalagay doon na Biblia, pero ikaw nang sumagot, yes, nasa Bible yan. Huwag mo nang baliin yung sagot mo. Naka-record to. Yes, nasa Bible yan. Kaya salamat, ikaw na ang nagtindig sa tinitindigan ko. Kaya hindi na ako mahihirapan sumagot. Kasi ikaw na nagsabi, yes, nasa Bible yan. Walang nakasabi doon, pero sinabi mo, nasa Bible yan. At maraming salamat. Next question. 20 seconds. Okay. Follow-up question. So yung sinabi ng Allah na kayong nagsisampalataya ay maniwala kayo kay Allah at sa Quran, so hindi Biblia yun, yes or no? Mr. Moderator, kung maaari Mr. Moderator, klaruhin niya yung pagtatanong kasi hindi ko naunawaan, masyadong mabilis. Dandahanin mo lang bro yung pagtatanong bro kasi masyadong mabilis. Time stop muna. Pagdating talaga sa ulit ng tanong, ita-time stop ko ha. Ulit daw Brother James ng tanong at saka bagalan kung maaari daw. Okay. Yung binasa mo kasi kanina na chapter 4 verse 136 na sinabi doon kung kayo nagsisampalataya maniwala kayo kay Allah sa Quran. So sinabi ba doon ni Allah na maniwala kayo sa Quran na pinatutuhanan yung Biblia? Yes or no? Yes, ang sinabi rin maniwala kayo, believers, mga Muslim daw. Mga Muslim yun, hindi Kristiyano. Believers, ibig sabihin kayo yun. Maniwala kayo kay Allah, sa propeta nyo, sa Quran nyo, at sa mga aklat na ibinigay bago pa ang Quran. Ano yun? Sabi mo, Bible yun. Kaya panampalatayanan mo ang Biblia, kapatid. Baka sakali balik sa pagka-Kristiyano. Next question. 30 seconds. So meron akong Quran dito, no? Quran na may translation Tagalog. So premise, basahin natin Surah An-Nisa verse 136. O kayong nagsisampalataya, manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang sugo Muhammad. Tanong, ikaw ba, naniniwala ka ba kay Allah? Yes or no? No, kasi ang addressing niyan kayo, believers, mga Muslim. Mga Muslim ang pinasinasabihan kayo, hindi Christians. Sabi ng Bible, ng Quran nyo, believers kayo, manampalataya kayo kay Allah, kay Muhammad, sa Quran, at sa mga aklat na inireveal bago ang Quran. At sabi mo, Bible yun. Kaya manampalatayaan mo yung Bible. Next question. Okay. So sabi mo, hindi ka naniniwala kay Allah, pero gumagamit ka ng Quran, pero proposisyon natin, Biblia. Pero Quran, ginamit mong patutuo. Ang tanong, dahil sabi mo, all believers, so inamin mo ngayon na isa kang unbelievers. Yes or no? Yes, of course, I am unbelievers. Sabi ko kanina, ginamit ko ang Quran nyo para sa iyo kapatid, para maunawaan mo na pinapatanggap sa inyo ang aklat maliban sa Quran. At ano yung aklat na yun? Sabi mo, Bible yan. Kaya panampalatayanan mo ang Bible na yan ay salita ng Diyos, kapatid. Next question. Next question. So ngayon, bakit mo ginamit ang Quran na patutuhanan ng Biblia mo? Gayong unbelievers ka pala. So anong patutong nakuha mo sa Quran? Unbelievers ka. Okay, maraming salamat. Yes, because of historical value. Historical value. Kasi sa Quran nyo, ang Biblia pinapatanggap sa inyo, puro kayo iwas sa Bible. Historical value ang hinahawakan ko dito kasi Biblia, Quran yung nagsabi, tanggapin nyo, kayo mga Muslim, tanggapin nyo, sabi mo Bible yan. Kaya ginagamit ko ang Quran, hindi dahil may pananampalataya ako sa Quran, kundi because of its historical value. Aralin mo what is historical value. Next question. Okay, ulitin natin. Sabi mo, to all believers, no? So ginamit mo ang Quran. So hindi ba dapat, kung ang Quran ay pinatutuhanan ng Biblia, hindi ba dapat naniniwala ka sa Quran at sumasampalataya kay Allah at naniniwala kay Propeta Muhammad? Yes or no? No! Kasi ang sabi ng Quran nyo, believers. Unbelievers nga ako eh. Kaya nga sabi ko, ginamit ko ang Quran dahil meron siyang historical value. Ang Quran nyo, kapatid, never debunks the existence of the Bible. Sabi mo, yung mga revelation na binanggit ni Allah na sa Quran nyo, Bible yun. The Quran never debunks. Next question. So itong nababasa mo sa Quran, ito ay totoo, yes or no? No!
Ang sinasabi ko, yung historical value, yung nagsulat niyan. Hindi ako naniniwala na totoo yan. Ang historical value, aralin mo what is historical value. Ang sinabi ng nagsulat niyan, paniwalaan nyo raw yung Biblia. Kasi sabi mo, ang sinabi ng Quran nyo, Bible yun. Paniwalaan nyo. Hindi para sa akin yan, para sa iyo yan. Paniwalaan mo. Historical value yan ang ginagamit Next ko question. dito. Next question, okay. Ayan, sabi mo no, hindi ka niniwala. So hindi totoo, kung hindi totoo ang Quran, ang tanong, bakit mo ginamit na patutuhanan yung Biblia mo? Hindi pala totoo ang Quran eh. Ang sagot, Yes, hindi talaga totoo ang Quran. Hindi totoo talaga ang Quran kasi nungalingan talaga yan. Pero ginamit ko nga yan alang-alang sa'yo. Kasi yan lang ang pinaniniwalaan mo. Sabi ng Quran mo, may mga aklat na pinapatanggap sa inyo na sabi mo, Biblia yan. Kaya paniwalaan mo. Para sa iyo ang pagbabasa ko, hindi para sa akin. Nakuha mo? Historical Next question. value. Next question. so kung hindi ka naniniwala sa Quran at ito ay hindi totoo, so bakit mo nga ginamit na patutuhanan yung Biblia mo? So, ibig sabihin, walang kabuluhan yung stand mo ngayon. Tama o mali? Mali! Mali ka! Ginamit ko nga ang Quran para sa iyo. Kasi yan lang ang pinaniniwalaan mo. Sabi ng Quran mo, may mga aklat na pinapatanggap sa inyong mga Muslim. At sinabi mo naman, yes, Bible yan. Kaya tanggapin mo ang Bible. Hindi para sa akin ang patutuong ito, kundi para sa iyo, kapatid. Kaya Next come question. back to Christianity. Just 1 minute. Stop the clock mo na, Mr. Moderator. Nag-hang siya. Time stop. Okay, check mo na. Bro Jando ba yan? Sa messenger yan. Oh, nawala, bro. Bro Jando? Bro Bro. Jando? Nawala siya, bro. Baka patawagan natin muli kay Bro Jando. Oo. Bro Jando? Bro Jando. Check mo na si Brother James. Ayan, nag-close connection. Mm-mm. Paki-redial. Wala rin si Bro Jando, no? Bro, sabihan ko na bro. Sige, bro, Thank you, Aljan, thank you. pakisabihan si Bro Jando, bro. Okay mga kapatid, habang naghihintay, syempre shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Gusto ko lang i-shoutout dito mga kapatid, yung ating nasa live kay Kylie, Christian Flores, nandyan din si Vivian, Maniques Loy J, yan, si Janrel, si Kim G's, nandyan din si Nancy Nawala. Valenzuela. Yes, bro, pakitawagan, bro. Paki-call na lang bro. Ayan, thank Okay, you. nawala. Ate Dial. Shoutout din kay Babe Alvarez mga kapatid, kay Kyle Christian Flores. Ayan, happy viewing sa lahat. Kaya I hope na hindi siya naubusan ng load or something. No? Shoutout din kay Ira, mga kapatid, kay Daisy, Halo Vlogs. Ayan. Diyan na ba? Wala pa. Ring pa ng ring. Anong ginawa mo doon ba dyan, Ray? Ba't nag-ring ng ring to? Check Wala kang natin ha. ginawa, bro. Bigla siya nawala, bro. Nag-post. Medyo PPM ko siya bro. Nawalan. Nagri-ring lang. Oh, Double check check ko natin. muna ha kung nag-online pa rin ha. By the way mga kapatid, meron para akong rules dyan sa paghihintay bro. 5 minuto lang yung hihintayin ko bro. Ano mo ba na hindi lagi na kamundang internasyon? Kaya natin, ano ko muna ha. Online naman siya. Online naman. Online naman. Bro, pakisagot. Pakisagot ang call. Online naman siya. Tawagan mo rin siguro, bro Rush. Tanong mo anong nangyari, bro. Baka sa siguro, baka nag-ano lang siguro siya. Tawag yun yung data lang siguro, nabuhusan siguro ng load. Ring lang ng ring ba rin dyan, Ray?
Kaya nga, baka nga naubusan lang ng load yun. Baka nagpa-load pa. Antayin mo natin si Brother Russia. Baka tinatawagan na ni Brother Russia yun. Tinatawagan ko din, wala Oo. ding sumasagot. Hindi ba to nalugi? Hindi kasi ako nakikinig, nandun ako nagkakarpintero ako. Ako naubusan ng ano yun, naubusan ng load. Ano na siguro, G5. Ayan, mga kaabag, no? So, hindi ko muna pinapapasok Lagarin lang ng ring version hindi sumasagot. Sige, hintayin lang muna natin si Brother Russia, bro. Yan, mukhang napatakbo natin mga kaabag. Mga kapatid, nag-PM ako sa kanya tapos nag-call ha. Pero sa rules ko talaga bro, 5 minutes lang ako maghihintay. Nako naman. Hintayin lang natin. Hintayin lang siguro natin ng saglit. Baka nag-ano lang yan. Baka Sige. baka nawalan nga ng ano yun bro Russia, nawalan ng Baka tawag dito. nag-run out or walang data. Data ba? Mga ganun yan eh. Opo. Or na-lowbat. Pwede rin bro, baka nawalan ng argumento. Ah, ano muna bro? Shoutout muna kayo dyan bro sa inyo bro. Habang naghihintay Hindi mga na lang, bro. wag na lang dito sa akin kasi baka masyadong Yun. bias. Sa'yo na lang bro, sa'yo. Ayan, so shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Kay Gerald Sabala, hindi siguro kinaya ni Muslim bro. Sabi naman ni Jeff T. John Orieta, yes Sister Emmy, medyo busy po tayo now sa mga conference kaya hindi nakabalik sa debate. Shoutout din kay Farhana Guro, kung tunay ang Biblia ninyo, bakit nagsilaya sa mga Kristiyanuhan ninyo at nagmuslim sila? Shoutout din mga kapatid kay Sirak Musayash, shoutout bro Rasha. Ayan, shoutout din kay Emmy Alfonso, mas secure maniwala sa Bible kaysa sa Quran. Sabi naman dito ni Jumal Bungalos, talo na si Antulan. Shoutout din kay Zaid Mir, ang Bible existed before Quran, kaya mas dapat paniwalaan ang Bible. Sabi ni Farhana, Pastor, talo ka na, hindi pabor sa iyo ang Quran na butata ka, hindi mo napatunayan ang Biblia, salita ng Diyos. Shoutout din dito mga kapatid kay Zaid Mir, dito din kay Biboy Manga, watching daw siya, kay Gerald Sabala Muhammad, ang propetang mahilig. Ayan, sa bata daw. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, Sis Chase, ayan. So Maricel Moncada, syempre, yung ating kaya mga kasister dyan, mga debater ng JW, si Jeff T. Orieta din, isang Sabbath keeper din, shoutout sa iyo bro. Gerald Sabala, at yun. Dito din mga kapatid, gusto ko lang i-shout out yung mga nandito ako sa YouTube channel ng Puto por Puta. Shoutout ko lang kay Ira, si Mitoy, kay Kayla Christine Flores, shoutout sa kanya, at si Simple Life, ayan, nandyan din si Kyle Christine Flores, ayan mga kapatid, at shoutout din kay Bernadette. Ayan, magandang gabi daw sa Punto por Punto. Simple Life, Lazon Ranes mga kapatid. So sa mga bagong pasok sa ating live, ang nangyayari ngayon ay round 6 second cross ng negative. Meron na lang 57 minutes para magtanong yung ating negative side, mga kapatid sa affirmative. So medyo nawala si Brother James at rules talaga na Sa 5 minutes siya na ako maghintay. kasi maraming beses na to nakikipagdebate si Brother James sa platform mo eh. Usually ba nangyayari sa kanya to, bro? Hindi. Ngayon lang? Ito lang, ngayon lang. Nakakaduda. So probably baka baka may problem talaga baka sa either signal Or sa or argumento. brand out, tapos talagang napaka napaka low. Baka may problema sa argumento niya.
Ayaw na, bumalik na nga. Ayan na. Bro James? Anyari bro? Okay bro. Okay, Ilang minuto meron pa siya, ka Bro na Rush? lang. Uh, 15 naka-wifi kasi ako tapos nag-send rin ako ng ano sa inyo. Pero nawala. Okay. Sige lang, sige lang. 57 seconds na lang itong natitira, bro. So, tuloy-tuloy tayo sa tanungan. Proceed ka, bro. 57 seconds. So, bro. Wait na lang natin. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang round 6 second cross ito. At syempre, dako tayo sa negative presentation ni Brother James. Another 10 minutes ito, bro. Your time start. Set ko lang muna. Wait lang. Round 7. Your time start now, bro. Okay. Ayan mga kapatid nyo. Hindi kasi naabutan eh. No, kita nyo kanina sabi niya, inamin ko raw na nasa Biblia yung mga tura. No? So nag-assume na naman. Bakit? Ang sinabi ko lang naman, nasa Biblia, nasusulat, ikinikwento dyan na yung ipinayag kina Noah. Hindi ko naman sinabi na yung Biblia o yung ipinayag kila Noah na yung suhuso at saka ano dyan, sabur, nasa Biblia lahat. Kasi wala namang New Testament yun eh. Oo. Ngayon, ginagamit niya ngayon, tingnan niyo mga kapatid, yung proposition na ginawa nila, siya gumawa nito eh. Patutunayan ko, sabi niya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero may narinig ba kayo sa kanya na pinatutuhanan na yung salita ng Diyos dahil sa Biblia? Wala. Ang ginagamit niya, Quran. Tapos kanina sinasabi na, out of topic na ako. Sino bang out of topic? Hindi siya. Bakit? May nabasa ba kayo dyan sa proposition na Quran? Ayon sa Quran? Wala. Diba? Akala siguro ni Brother Sumar, makakalusot sa akin. Ngayon, patutunayan mo na ang Biblia ay salita ng Diyos, so bakit Quran ang ginamit mo gayong wala namang nakalagay sa proposition? So hindi mo ba kayang patunayan na salita ng Diyos ang Biblia sa pamamagitan rin ng mga verses ng Biblia? Kailangan mo pang Quran? Ngayon, ginamit niya, tingnan niyo mga kapatid ginamit niya yung chapter 4, verse 136. So anong sinabi dito? Ang sabi dito, o kayong nagsisampalataya, manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang sugo Muhammad at sa aklat, ang Quran na ipinanawag niya sa kanyang sugo at sa kasulatan na kanyang ipinanawag noong una pa sa kanya. At sino man ang hindi manampalataya kay Allah at maniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat at sa kanyang mga sugo, at sa huling araw, kung gayon, katotohanan siya ay napaligaw ng malayo. So kita nyo, ginamit yung verse ng 136 ng Surah An-Nisa. Biblia daw yan, yung mga aklat na pinayag doon. Tandaan mo, Brother Yasumar, aklat. Pag sinabi mong aklat, ganito na naka-cover. Yun bang Torah aklat yun? Itapyas yun eh. Diba? Kaya walang aklat doon. Kaso lang, upang madaling unawain ng hindi pa marunong bumasa ng Arabic language, kailangan ilagay dyan yung aklat. Pero hindi yan Biblia. Ngayon, ginagamit mong patutuo ang Quran. To all believers. Oo, naniniwala kaming lahat sa Quran. Ikaw ba na gumagamit nito? Naniniwala ka? Sabi mo, hindi. Bakit mo gagawin patutuo ito? Itong Quran na salita ng Diyos. Gayong hindi ka naman naniniwala sa Quran. Sorry. Hindi ba kalukuhan? Oh? Gusto niyang ipapaniwala na maniwala tayong mga Muslim sa Biblia. Na yan ay salita ng Diyos sa pamamagitan daw ng Quran. Pero hindi naman siya naniniwala sa Allah, hindi naman siya naniniwala sa sugo Muhammad, hindi naman siya naniniwala sa Quran. So bakit mo gagamitin ng isang aklat na hindi mo pinapaniwalaan upang mapatunayan ang stand mo ngayon? Diba? So dyan tayo, so nakikita natin ngayon ang
kung ano ang level nating dalawa. No? Siguro naman, siguro naman, padagdag yung edad ko dito sa debate. Tapos, lulusutan mo pa ako ng mga ganyang mga estilo? No, hindi mo ako malulusutan. Ngayon, sabi niya, nagkamali raw ako, inamin ko. Kasi nga, yung iba raw yung narinig ko, Isaias 40, tapos 80. Ano bang inamin ko? Ang inamin ko, nagkamali ako na hindi ko masyado narinig yung verse in chapter. Bagamat yung sinasabi mo doon na ang salita ng Diyos ay hindi mababago at mananatili, yun ay napakaklaro na sinabi mo. Di ba? So nung nagkamali nga ako dahil hindi ko na marinig ng maayos yung verse in chapter, so doon sa sinabi mo, napakaklaro. So ngayon, kung ang salita pala ng Diyos ay mananatili at hindi nababago, bakit ka ngayon Trinitarian? Bakit ka naniniwala doon? O di basahin mo yung Isaiah 44 verse 2, verse 6. Anong sabi? Walang Diyos liban sa akin. Kung naniniwala ka, bakit ka naging Trinitarian? Diba? Ngayon, sabi niya, hindi na raw si Pablo. Bakit raw dinadamay si Pablo? Paano yan? 14 yung sulat ni Pablo dyan sa Biblia, sa New Testament. Halos sa kanya lahat yan Diba? Nagkakasama ba yan in personal sila nila Jesus Christ? Wala. Anong sabi ni Pablo? Umamin. Ikalawang Korinto Kapitulo 2, versikulo 17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ng salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos. Sa harapan ng Diyos, nagsasalita kami para kay Kristo. Ano naman ang sabi ng Santiago Kapitulo 1, versikulo 22 hanggang 25? Basahin mo yan So 22 lang tayo. Sa 22, datapwat naging tagatupad kayo ng salita ng Diyos at huwag tagapakinig lamang ng inyong dinadaya ang inyong sarili. So kita mo yun? Dinadaya mong sarili mo Bakit mo dinadaya ang sarili mo, my friend? Gusto mong ipakita ko sa'yo bakit mo dinadaya. Ito Last 3 minutes. Sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 12, ang sabi dito ni Pablo, datapwat sa iba'y ako ang nagsasabi, hindi ang Panginoon. Na paamin si Pablo. Ito, tandaan mo. Pag ito, sinabi mo, salita ng Diyos, banal na aklat ng Diyos, pag inilagay ko ba dito ang kasaysayan o talaan ng buhay ko, masasabi mo pa ba itong salita ng Diyos? Hindi na. Pwede mong sabing naging dictionary. Diba? Ito pa. Kinasiyahan raw ng Diyos ayon sa kanyang sinabi. Ang buong Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. So paano yan si Marcos? Nangalakan si Marcos. Si Lucas, nangalakan. Ngayon, alin ang tama? Sino ang hindi naniniwala sa Biblia? Ikaw o ako? Kami, naniniwala kami sa Biblia, yung nagtuturo ng isa lamang ang Diyos, si Jesus. Bagamat hindi kami naniniwala doon sa Santissima Trinidad. Bakit? Sapagkat ang salita nga ng Diyos ay mananatili at hindi mababago. Kung ano yung ipinayag ng Diyos sa lahat ng kanyang mga propeta, yun lamang. No? Kaya naniniwala kami kay Jesus. Bakit? Ayon sa Biblia, Mateo Kapitulo 7, versikulo 17 hanggang 18. Huwag ninyong isipin, sabi ni Jesucristo, na ako'y naparito upang pawalang bisa ang turo ng mga propeta at sirain ang kautusan. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi ito'y upang tuparin. Mawala man ang langit at lupa ni isang utli, tutuldok na lamang ng kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawala ng bisa hanggat hindi maganap ang lahat ng bagay. So bakit ka naniniwala doon kay Jesucristo na Diyos? Bakit ka naniniwala kay Pablo? Diba? Kung naniniwala ka doon sa ipinahayag noong una na sinasabi ng Quran,
na maniwala kayo sa ipinahayag noong panguna, huwag kang maniwala sa Santissima Trinidad na tinuturo mo ngayon. Ito pa, bakit raw hindi ko tinatanggap yung binasa niya kanina na doon, to all Bible? Bakit ko tatanggapin? Nadulas ka eh. Sinabi mo, the Catholic version. Bakit ako maniniwala sa Catholic sa version ninyo? Natural Katoliko kayo. Gagawa kayo ng version ninyo. Natural, ilagay nyo ba dyan yung patutuo ng mga iglesia ni Kristo? Hindi. Patutuo na sumasang-ayon sa doktrina ng mga Katoliko. Kaya hindi ako naniniwala doon. Kaya hindi ko tinatanggap. Yung tactic mo, hindi lulusot yan. No? Hindi lulusot yan, my friend. No? Kaya ngayon, useless yung patutuo mo. Time. Bakit useless? Ang Okay, mga kapatid. proposisyon, Time. patutunayan niya Time na, bro. salita ng Diyos. Pero ang ginawa niya, ang Quran, time na, bro. ang patutuo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bro James, time na, bro. Paano yan? Bro Hindi James. ka naman naniniwala sa Quran eh. Bro James, Diba? bro. Bro, time na, bro. Okay, thank you bro. Okay, thank you. So, dyan nagtatapos mga kapatid. Hindi ko marinig eh. Sige lang. Dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa cross-examination ni Brother Yesumar sa ating negative. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time Yes, start. maraming now, salamat bro. Mr. Moderator. Bro James, kanina ko pa kasi talaga tinitira mo si San Pablo, bro, tapos gamit mo pa yung Biblia namin. Sa Biblia ba namin dahil ginamit mo si San Pablo ba disipulo ni Kristo? Oo o hindi? Hindi. Hindi siya disipulo. Bakit? Sapagkat doon sila mga disipulo ni Kristo. Mateo 10, verse 5. 12. Mateo 19:28. 12 lang naman. Hindi siya kasali Next doon. Wala nang pang 13. Next question. Next question. Base sa Bible na ginamit mo, si Pablo ba disipulo ni Kristo o hindi disipulo ni Kristo? Base sa Bible Base sa Bible, hindi lang sa isang talata, base sa Bible. Si Pablo ba disipulo ni Kristo? Oo o hindi? Okay. Hindi. Bakit? Kasi kung Biblia kung New Testament, ang pagbabatayan mo, isulat lang naman yan ni Pablo eh. Natural, patutuhanan yung sarili niya. Ang tanong, saan mo mababasa sa Biblia na pinatutuhanan ni Kristo si Pablo? Yan ang tanong dyan. Next question. Next question. Kung mabasa ko ba ngayon na si Kristo mismo nagsabi based sa Bible na ginagamit mo na pinili niya si San Pablo na maging alagad, aminin mo ba na wala kang alam sa Bible at nagsasalita ka lang na walang katuturan? Time stop. Yes, Hindi Mr. Moderator. ko pinahintulutan na maitanong yan, bro. Next question na. Yes, oo nga pala, na tama. Sige. So ganito na lang. Sabi mo na hindi siya pinili ni Kristo. Alam mo ba ang tanong nga, alam mo ba na may mababasa sa Bible na pinili siya ni Kristo? Alam mo ba o hindi? Okay. Hindi. Bakit? Kasi hindi ako naniniwala doon sa pinili siya ni Kristo eh. Isa rin naman ang nagsulat noon eh. Isa niya ba yung sinasalaysay? Sinasalaysay niya doon sa isang pare o isang hari. Si Pablo nagsasalaysay noon eh. Na pinagutusan doon siya ni Kristo. Bakit? Si Kristo ba nagsulat noon? Next Hindi. question. Si Pablo Okay, din. next question. Sabi mo, Next question. hindi ka maniniwala. Okay, dahil sabi mo si Pablo ang nagsulat niyan. Actually bro, ang talata na binabanggit ko nasa Gawa 9:1 hanggang 15. Sino ang sumulat sa Gawa? Si San Pablo, si San Lucas? Okay. Si Lucas. Okay, next question. Okay, dito na ako Next sa... question. Okay.
Kasi alam mo ba kapatid, bakit ko kasi tinanong mo? Gamit mo kasi yung Bible eh. Gamit mo yung Bible tapos pinasisinungalingan mo eh. Wala ka naman palang alam. Sabi mo wala kang alam eh, no? Ngayon, dito kasi sa surah chapter 3 verse 55 kapatid, baka hindi mo kasi alam, no? Basahin ko muna dito ako kukuha ng tanong Mr. Moderator. Dito kasi sa kanilang 3:55, sabi kasi ni Allah dito, remember when Allah said, "Oh Jesus," sabi ni Allah kay Jesus daw, "I will take you and raise you up to myself." Itataas kita sa aking sarili. "I will deliver you from those who disbelieve." Ililigtas kita sa mga hindi naniniwala sa iyo and elevate your followers above disbelievers. I-elevate ni Allah ang mga sumunod kay Kristo. Kaya nga tinanong kita, si San Pablo ba ay alagad ni Kristo o hindi? Kaso sabi mo, hindi, kahit na sinabi naman ng Bible namin na alagad siya ni Kristo. So ito yung tanong. Yes, ito na yung tanong ngayon. Kapatid na James, sa Bible nyo, yun bang, sa Quran nyo, yun bang mga nanampalataya or followers ni Kristo, itataas ni Allah o hindi? Okay. Hindi. Kasi nga, ang sinabi lamang doon, Jesus, wala namang sinabi doon eh. Huwag tayong magdagdag. Kasi hindi pwede dagdagan yun. Ngayon, kasama ba doon si Pablo? Hindi. Ginamit mo Quran, gagamitin ko rin sa Biblia mo. Mateo Kapitulo 19:28. Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, kayong 12 sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono. Next question. Next question. Mr. Moderator, next question na. Enough na, tama na yung pagtatantrums mo. Next question. Sabi nga Mr. Moderator, hindi daw i-elevate ni Allah. Malinaw yung sagot niya. Ang tanong ko ayon sa Quran, walang alam sa Quran to eh. Sabi ng Quran nila, i-elevate ni Allah ang mga sumunod kay Jesus. Tinanong ko siya, sangayon ka ba na i-elevate ni Allah ang mga followers ni Jesus? Sabi niya, hindi. Babasahin ko ulit Mr. Moderator kung hindi ba talaga i-elevate ni Allah ang mga followers ni Jesus. Sabi dito, okay, Ali Imran chapter 3 verse 55, sabi dito, "Oh Jesus," ang nagsalita si Allah, "I will take you and raise you up to myself." Itataas kita sa aking sarili. "I will deliver you from those who disbelieve." Ililigtas kita sa mga hindi nanampalataya sa iyo. "And elevate your followers." Sabi mo, hindi sinabi na i-elevate ang followers kasi Jesus lang. Sabi dito, si Allah mismo mag-elevate sa kanya mga followers. Itataas ni Allah yung mga followers niya. Ngayon, question, nabasa mo na ba ngayon na itataas ni Allah yung mga followers ni Jesus? Oo o hindi? Hindi. Kasi mali yung pagbasa mo eh. Nagdadagdag ka eh. Bakit? Paano ka lulusot? Meron akong Quran dito na may translation. Anong sinabi dito? At gunitain ng minika ni Allah, "O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking sarili at ikaw ay aking dadalisain sa mga maling paratang at kasinungalingan." Wala namang sinabi doon na pati yung mga followers mo eh. Kaya nga sinasabi ko, hindi. Next question, 20 seconds. Hindi ko Next question na. Okay, mag-i-stick ako dito. Sabi niya, wala daw sinabing followers, Mr. Moderator. Ulitin ko, Mr. Moderator. Pakita ko uli. Si Allah, sabi ni Allah, "Oh Jesus, sabi ni Allah, "Oh Jesus, I will elevate your followers." Brother James, nabasa mo sa English translation ng Quran nyo, i-elevate ba ni Allah ang mga followers ni Jesus? Oo o hindi ayon sa nabasa ko? No, bakit? Kahit sa Noble Quran na may translation, ang sinabi doon, "I raise you up." Time. Hindi 7 yung minutes time. I raise Time. your followers. Time na bro. Nagdagdag ka na. Bro, James, time na bro. Tama na Time na bro. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Punta tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother James bilang pagiging negative mga kapatid sa ating topic. Again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Bilang negatibo, Brother James, 5 minutes. Your time start now. Okay. Unang-una, Brother Yesumar, bakit ko sinasabing hindi? Kasi nga, ang Quran namin,
okay na sa amin to, hindi namin kailangan magdagdag. Hindi kami katulad ninyo na nagdagdag kayo every generation, nire-revise ninyo yung aklat ninyo. Tapos sasabihin yung salita ng Diyos. Bakit? Kahit sa Noble Quran, sinabi ba doon? No? Sinabi ng Allah, I rise you up to myself. Hindi naman sinabi doon, I rise to your followers. No? Kasi napakalino naman dito eh. Ito, Tagalog, magsasalungatan ba? Hindi katulad ng Biblia mo. Tingnan mo, at kunitain na hindi ka ni Allah. O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling. At ikaw ay aking dadalisain sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos. At aking gagawin ang sumusunod sa iyo ang mga sumasamba lamang kay Allah. Ngayon, followers ka ni Jesus Christ. Sabi mo kanina, hindi ka naniniwala kay Allah. So hindi ka kasali doon. Kung itataas man yung mga followers, hindi ka kasali doon. Kasi hindi ka naniniwala sa Allah, di ba? Anong tanong niya kanina? Mabasa ba sa Biblia na sinabi ni Jesus na sinugo niya si Kristo? Pambihira ka, Brother Yasumar. Isulat din ni Pablo yun eh. Iyong gawa daw, sino kay sulat? Ay, kay Lucas yan eh. No? Sasabihin mo bang hindi? So paano yan? Si Lucas, nangalakal lang ng isinulat niya. Sasabihin mong salita ng Diyos yun, kinalakal nga eh. Nagtanong-tanong sa mga matatanda ng bayan at yun ang isinulat. O, sasabihin mo bang salita ng Diyos yun? Diba? Wala kang mababasa dyan na salita ng Diyos. Bagamat yan ay scripture na pinagbabatayan ninyo. Pinagtagpi-tagping hindi magkakaparehong talata na kabuo ng 73 book. Ang 7 book rejected ng mga protestante, kaya 66 book na lang. Mayroon bang salita ng Diyos na kailangan mag-reject ka? No. So baka siguro, akala mo, hindi ko alam kung paano nabuo ang Biblia. Brother Yasumar, hindi sa pagyayabang. Dati rin po akong Katoliko. Katali po ako sa Bible study. No? Bago ako magbalik Islam, kaya hindi mo ako magugulangan pagdating sa ganitong mga diskusyon. No? Ngayon, pilit mo pa rin ginagamit ang Biblia. Brother Yasumar, utang na loob, magbasa ka sa proposisyon na ginawa mo. Patutunayan mo na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit ang Quran ang ginagamit mo? Hindi ba kaya ng Biblia na patunayan ang kanyang sarili? Kailangan mo pa talaga gumamit ng Quran para mapatunayan lang ang Biblia ninyo? Hindi ka naman niniwala dito eh. Ibig sabihin useless yung patutuo mo. So pag naniniwala ka sa Biblia, maniwala ka dito. Kung talagang Biblia yun. Oh. Diba? Yan ngayon ang sa'yo, kondisyon. Kung inaangkin mong yun ay Biblia, dapat maniwala ka sa Quran kasi nga sinabi doon sa chapter 4, verse 36 ng Quran, maniwala kayo kay Allah at sa kanyang sugo Muhammad at sa Quran. Pag hindi ka maniwala na walang ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa nag-isang Diyos, Allah, at maniwala kay Propeta Muhammad, at maniwala sa ipinahayag sa kanya ang Quran, ibig sabihin yan, napaligaw ka ng malayo. Plus 1 minute. Ngayon, pag ginamit mo ang Quran, dapat maniwala ka dito at maniniwala rin ako sa iyo. So pag hanggat hindi ka maniniwala dito sa Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad, hindi rin ako maniniwala sa iyo. Kasi nga useless yung patutuo mo. Unang-una, nagkamali ka na, sumimplang ka na dun sa proposition mo eh. So dapat, nilagay mo sa proposition, patutunayan ko na ang Biblia ay salita ng Diyos ayon sa Quran. Wala namang Quran na sulat doon eh. Diba? So ngayon, akong hamunin mo, Quran, patutunayan ko salita ng Diyos ayon sa Quran. Yan, hindi ako gagamit ng Biblia ha. Diba? Ganyan ka dapat magpatutuo ng isang aklat na iyong pinagbabatayan sa iyong pananampalataya. Hindi yung
yung binabataan mong libro, tapos iba yung nagpapatotoong libro. Time. May hindi mo naman pinapaniwalaan. Time, bro, James. Maraming salamat po. Time na, Mr. bro, Moderator. James. Time na. At gayon din Time na, sa'yo, bro, James. Brother Yes. Sige bro. Thank you, bro. So, dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na ang Biblia ay tunay na salita ng Diyos. Brother Yesomar ng Catholic, your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator. Hindi mo napatunayan gamit ang Biblia mo. Itinanong nga kita kanina, 2 Timothy 3:16. Sa narinig mo, ang whole Bible, salita ba ng Diyos? Ayaw mo lang tanggapin yung ginagamit ko Biblia yun. Kaya nga doon ako nag-focus sa Quran kasi alam ko, kung Biblia ang gagamitin ko, hindi ka maniniwala. Diba? Tapos sabi niya, huwag mo akong lukuhin, galing din ako sa Katoliko. Nako kapatid, kasi ang sabi pa naman ng Biblia namin, no, sa mga dating Katoliko, so dapat kita paano paniwalaan mo ito. Ano ang sabi, ano ang sabi ng Biblia sa mga dating Katoliko na umalis? O basahin natin. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo. Kaya't alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dating Katoliko na kasamahan natin, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na atin. Agoy. So kayo pala yung mga anti-Kristo, yung mga dating Katoliko na umalis sa pagkakatoliko. Kaya sorry kung pinakilala nyo ang sarili sa live na ito na kayo pala yung mga anti-Kristo na mga humiwalay sa amin. Ngayon, sabi niya mga kapatid, ba't ka gumagamit ng Quran? Ba't ka gumagamit ng Quran? Yun ang turo ni San Pablo sa amin. Na alagad ni Kristo, na sabi ng Quran nyo, i-elevate ni Allah. Tapos tira ka ng tira. Naku, impirmihin ka ni Allah yan. No? Ano ba ang turo ni St. Paul? Mali ba na gamitin ang reference ng iba para siya maniwala? Yun kasi ang purpose doon, tawag doon bro, enculturation. Pananampalataya mo ang ginagamit ko para mas maniwala ka. Kasi kung gagamitin ko sarili kong paniniwala, hindi ka maniniwala. Enculturation tawag dyan. Okay, ano sabi dito ni San Pablo? Gawa 17:28. Kaninong makata ang kanyang ginagamit? Makata ba ng mga Kristiyano? O basahin natin. Sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata. Tayo nga'y mga anak ng Diyos. Even St. Paul, using reference para maniwala yung kanyang kausap, yan ang ginagawa ko sa'yo. Enculturation yan. Hindi yan gamit lang ako ng gamit para paniwalaan ko. No, kasi yan ang paniniwala mo. Yan ang ginagamit ko. At sabi mo, yes, Bible yan, mga binanggit namin, mga binanggit ng Quran namin. Yes, Bible yan. Sabi mo kaganina. Tapos ngayon, i-deny mo pa. Balikan mo yung debate na ito. Pakinggan mo. Paano mo in-affirm yung aking affirmation. Yung aking pinatutuhanan dito. Ikaw mismo. Sabi mo, yes, Bible yan. Pero pag sabi mong yes, kukontrahin mo rin. Di, kontrahan ka. Oh, sabi niya kaganina, kontrahan daw ang Bible. Kasi dito sa Genesis 6, Just 2 minutes. Kaso lang, hindi na kasi natin maano mga kapatid, may mga kontrahan. Gusto ko sana itanong niya ng isa-isa, yung sa Genesis, Exodo. Kasi pinag-aralan ko na lahat yun, paano sagutin yun. Kaso hindi niya tinanong, hindi ko na rin sasagutin. Pero malinaw mga kapatid, ang ating kapatid na si James, siya na po napatunay na Biblia po ang sinasabi ng kanilang Quran na dapat panampalatayanan nyo kasi lubhang mawawala kayo sa kalooban ni Allah pag hindi nyo pinaniwalaan ang kanyang revelation. Basahin natin uli dito sa Surah 2:136. Pinapatanggap sa inyo talaga to ni Allah nyo Surah chapter 2 verse 136. Sabi dito ng Allah niyo,
Say, all believers, sabihin nyo mga mananampalatayang Muslim, we believe in Allah and what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and his descendants and what was given to Moses, Jesus and other prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and to Allah we all submit. Panampalatayanan yun yan, sabihin nyo ron, nanampalataya kami sa Quran at sa Bible. Kasi sabi mo, yes, Bible yan. Yung mga aklat na yun, sabi mo, Bible yan. Hindi mo na maano yan, mababawi. At kinuntra mo yung Biblia nyo, ay yung Quran nyo. Sabi mo, hindi, walang sinabi dyan na itataas ni Allah ang followers. 3 beses kong binasa, sabi mo, hindi. Kontra ka na ngayon sa Quran nyo. Ngayon, iwan ko lang kung makakatulog ka niyan. Kasi Quran nyo, kinuntra mo. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating debate between Roman Catholic Church and Islam mga kapatid, sa katauhan ni Brother Yesomar and Brother James. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng ating audience, sa lahat ng nag-comment, sa lahat ng makakapanood pa nito sa ating mga review. At I hope hindi nyo na pag-usapan yung debate ninyo kasi tapos na yon. Purong pasasalamat na lang ito. Tunahin natin si Brother Yesomar. Bro, pasalamat ka muna bro. Ayun, maraming salamat Mr. Moderator sa iyong oras at sa napakagaling mo na pagmamoderate at syempre sa aking kapatid na si Brother James na dati nating kasamahan pala, no? So maraming salamat Brother James sa oras mo rin at ano tawag din sa Tagalog, yung pinagbigyan mo, no? Ako bilang isang bababang kauri ng Katoliko, pinagbigyan mo na makausap ka, makaharap ka sa topic nito. Maraming salamat bro, at maraming salamat din sa mga Russia TV's followers and fans. Maraming salamat sa inyo at sa lahat po ng mga kapuntos at mga kaabag na sumusubaybay. Maraming salamat din at sa lahat ng mga sumusubaybay din sa iba ko pang mga kasamahan na channels. Maraming salamat at naway marami tayong natutunan sa gabing ito. God bless all and back to you, Brother Russia. Okay, syempre, Brother James, pasalamat ka din bro. Okay, unang-una nagpapasalamat ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no, dahil sa gabing ito ay tayo naman ay nakapagpahayag, no, ng kaunting kaalaman, ano po mga kaibigan. So ngayon po ako po ay unang-una nagpapasalamat po dito sa atin, no, sa ating pong moderator kay Brother Russia at pinagbigyan na naman tayo na tayo ay makapag-debate, no, dito sa kanyang programa, sa kanyang platform, no, at dito rin kay Brother Chundo, no. Good luck sa ating debate ngayong Sabado, inshallah, no. Lunes. At kaya din naman no, sa ating katunggali ngayon, no. Brother Yesomar, kung meron man akong nasabi na hindi mo nagustuhan, ako po ay pakumbabang numingi sa inyo ng paumanhin sapagkat ako talaga ay malambing lamang po sa inyo. Nare-respeto ko po talaga kayo dahil sa katotohanan ay marami rin po akong kamag-anak na mga Kristiyano, puro po sila Katoliko. Bagamat ang sa akin po bilang mananampalatayang Muslim, hindi po ito personalan po na bagay, bagamat ito po ay katungkulan bilang isang Muslim mananampalataya upang itaguyod po ito, no? At sa lahat po ng aking pong mga kapatirang mga Christianity, sa lahat po, no? Kung meron man po akong nasabing hindi po kaaya-aya, pakumbaba po kung humingi sa inyo ng kapatawaran po sapagkat ito po ay bunga lamang po ng pagsusumikap na aking pong maitindig ang aking pong stand sa ngayong gabing ito, no, mga kapatid. So, ganun na lamang po, no. Good luck po sa lahat at magandang gabi po. Naway palawigin pa po itong programa ni Brother Russia, ang kanya pong platform at gayon din ang punto por punto, no. So, inshallah, naway pagbigyan tayo ng ating mga kapatirang Muslim upang tayo ay makipag-dialogo lamang, no, na wala pong personalan sapagkat ito po ay para po sa marami, no, para po ito sa maraming tao na naghahanap ng katotohanan. So, nakasalalay po ito sa ating lahat, no, na tayo ay may kunting kaalaman, nakasalalay po ito upang ang karamihan po na kulang pa yung kaalaman, no, meron silang matutunan sa pamamagitan natin. So yun po ay biyaya po ng Diyos.
No, so maraming salamat po. Magandang gabi po. At assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa aking mga kapatid Muslim na nasa comment section po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat din mga kapatid sa lahat na nag-comment. Siyempre, sa punto por punto na lagi tayong pinipili as a moderator sa laging pagtitiwala. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayong maghamon sa dalawang ito. At I think meron na ata. Si Brother James ng Islam mga kapatid at si Brother Yesumar ng Punto por Punto ay palagi naman kung gusto niya yung topic at syempre yung sa time din niya. At meron tayong rules mga kapatid, yung rules ko yung masusunod dito lagi ha. At mga kapatid, kasama din na din doon yung kondisyon ng ating mga debatista. So pwede niyo akong gamitin as mediator, mag-PM lang kayo. At gusto ko dayang i-advance na yung debate soon ni Brother James pa din laban dito sa one of the speaker din ng Punto por Punto sa Monday na ito, Brother James. Same time tayo. So please mga kapatid, paki-subscribe na lang yung aking YouTube channel, Rasha TV. Dito din sa lahat ng mga nandito, Punto por Punto at Brother Jando. At dito na, Rasha TV. And I'm out.